years old. Ako po ay apo ng dating Reverend Elizabeth Aguda. Ako po ay pamangkin ni Pastor Jun, Pastor Regina. Ako po ang panganay na anak ng napakagandang si Gina Melinita Magubat. Ay, mga yan po ang aking ina. Ako po ay may asawa, dalawa, ang aming anak. Ako po, pamilya po. Ito po ang aking pamilya. Ako po ay isang OFW. Ako po ay nagtatrabaho sa South Korea bilang isang welder. Babalik na po ako next week. 2 weeks lang po ako ibinigay sa akin bakasyon dito at sinasamantala po yung pagkakataon upang makapagpahangin ng salita ng Diyos. Okay. Lahat po tayo dito yung mga Kristiyano. Tama po ba? Kung mga taas kamay, mga nagsasabi na sila yung mga Kristiyano. Tayo po yung mga follower ni Christ. Tawagin po tayo. Alam niyo po ba na bilang mga Kristiyano ay kasalukuyan po na may nagaganap na proseso sa ating mga buhay? Amen. Ngunit bago po natin pag-usapan yung proseso na yun, hilingin ko po sa bawat isa na subukan po ninyong magbalik tanaw o isipin po ninyo yung inyong nakaraan. Yung sa ating yung pamumuhay bago po kayo naging mga Kristiyano. Ano pong pagkatao nyo noon? Ano pong pag-uugali? Meron kayo noon? Ano pong mga kailangan? Taglay nyo noon. Then i-compare nyo yung dati yung pagkatao sa kasalukuyan na kayo yung namumuhay bilang mga Kristiyano. Kung may napansin po kayong pagbabago, pinagkait pa sa inyong mga sarili, huwag na kayong mga naging Kristiyano, patungkol po dyan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Pag-usapan po natin ang sanctification. Amen. Ano po ba ang sanctification? Sanctification is the process of becoming holy. Proseso po upang tayo maging banal, makapabuhay ng banal, makapabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Ang sanctification po ay hango sa Greek word na hagiasmos, which translated into holiness or a separation o pagkahiwalay. Mamaya po, dahan-dahan po maiintindihan ang ibig sabihin ng mga salita niya. Basahin po natin ang 1 Thessalonians 5:23. Basahin ko po sa Tagalog para mas maunawaan po na lahat. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niya walang kapintasan ang buo niyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Lubusang maging banal sa espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ba medyo napakahirap kung isipin po natin. Kaya po ba natin mabuhay ng banal at walang kapintasan? Lalo na po kung aasa lang tayo sa ating mga sarili, ay talagang mahirap at napaka-imposible pong mangyari. Kung itandaan po natin na we can do nothing apart from God. Kanya nga po kahit na tayo ay namumuhay na bilang mga Kristiyano, ay patuloy po tayong ginagabayan ng Diyos. Alam po kasi niya na tayo mahina at marupok. Kaya po tayo ay binigyan niya ng patnubay habang nasa proseso po nito. Amen. Basahin po natin ang John 14:26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusuko ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sa proseso pong ito, ang banal na Espiritu na nanangan sa atin nang tayo tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ang siyang magiging nating patnubay upang tayo makapagsalita, umilos, at mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sinasabi po sa 1 Thessalonians 4:7, tayo'y tinawag ng Diyos upang mabuhay sa kabanalan, hindi po sa kahalayan o kasalanan. Sa proseso din pong ito, at sa gabay ang patnubay ng banal na Espiritu, tayo po ay magkakaroon ng kakayahan upang mapagtagumpayan ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay. Naniniwala po ba kayo na tayo ay kayang baguhin ng Diyos? Amen. Sa Galatians 5:16 po, sinasabi po na tayo ay mamuhay ayon sa Espiritu upang hindi natin pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa patnubay ng banal na Espiritu, tayo ay ihihiwalay. Dahan-dahan po tayong ihihiwalay sa impluensya ng mundong ito at sa nais o kagustuhan ng ating mga laman. Nais po ng Diyos na bawat takbang natin
yun po ay sa pamumuhay. Kung hayaan natin na tayo mamuhay sa pamumuna ng banal na Espiritu. Nais po ng Diyos na maiwasan natin ang kagustuhan o nais ng ating mga laman na nagdudulot ng pagkakasala. Sapagkat ang ating puso't kaluluwa ay nais pong magpuri at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang ating pong laman ay marupok, kaya nagiging mahirap po para sa atin ang umiwas sa pagkakasala. Sa proseso din pong ito ay makakaranas tayo ng mga paghihirap, pagtitiis at sakit. Mararanasan po natin ang mga bagay na ito dahil dahan-dahan po tayo huhubugin ng Diyos pabalik sa kanyang larawan po. Tandaan po natin sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Sinabi po ng Diyos na sinabi po doon na God created man in His own image and likeness. Nilikha po ang tao ayon sa larawan at ayon sa walis ng Diyos. And take note po, ang unang tao ay nilikha na perfect and sinless. That was Adam. But eventually Adam failed to obey God and sinned. Tayo po ay na-deformed, na out of shape, parang nasira po yung bubog natin at nalayo sa imahe at likeness ni God. Kaya that's why God is molding us back to become man He was created. Hinuhubog po tayo muli ng Diyos. Pabalik kung paano niya po tayo nilikha. Kung maalala niyo po yung mensahe ng kanta kanina na you are my Father, I am your name. Mold me and make me. That is what I pray. May I be like you. It's a song of prayer po. Sa bawat araw po ay hinuhubog o binabago po tayo ng Diyos. Araw-araw din po ay may mararamdaman kayo, may mararanasan kayong labanan sa inyong mga kalooban. Amen. Yun po ay labanan sa pagitan ng inyong bahaging makalaman at bahaging maka-espiritu. Basahin po natin ang Galatians 5:17. Sapagkat ang mga kagustuhan ng laman ay laban sa kagustuhan ng espiritu at ang kagustuhan ng espiritu ay laban sa pagdanasa ng laman. Magkalaban ng dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa nais ninyong gawin. Kung mapapansin po ninyo, nung tayo po hindi pa po mga Kristiyano, halos hindi po tayo nagdadalawang isip na gumawa po ng pagkakasala. Ito mga na-experience ko po ito, yun na lang po yung gagamitin ko siguro. And ito lang mga ilang araw lang, na-experience ko po ito, itong pangyayari. Halimbawa, ito po yung nakatayo sa isang kanto. Wala. Nakita ko, nalaglagan siya ng kumpul ng pera eh. 3 zero, tapos may number 1 sa una. Diba? Eh, kami, di pa ako Kristiyano. Siyempre, diba? Temptation eh, ganyan po siya eh. Baga, easy money niya. Pagdaan ng mama, diba? Tapak pa yan eh. Kuha, diba? Makinig na ako. Minsan, isisihin pa nga natin yung nalaglagan. Ikaw, di ka nag-iingat eh. Kasalanan mo yan. Di po ba? Pero ngayon po, na tayong mga Kristiyano na, ay nagagawa na po natin eh, na umiwas sa pagkakasala. Amen. Tama po ba? Eh, nakatayo na naman po ako sa kanto. Dumaan na naman po yung mama na yun. Mukhang sadyang hindi siya maingat. Dalaglagan na naman po ng pera. Ganoon na naman po, may 3 zero, tapos may number 1. Yung temptation, nagdagyan po yan eh. Uy, diba? Uy, pera. Oh, sabi ni God, masama mga kinang-ari-arian ng iba. Kristiyano na ako eh. Mama, pera niyo po nalaglag. Diba sarap po sa pakiramdam? Amen. Nakatulong ka na, sumunod ka pa sa kalooban ng God. Amen. Ngunit po ulit, kung tayo naman po ay makagawa ng pagkakasala bilang mga Kristiyano, kasunod po nito ay makakaramdam tayo ng kalungkutan. Tapos pagsisisi. Eh, ewan ko po kung may mga nakaka-relate sa inyo kasi yun po ay base sa aking naramdaman. Kung ako'y makakagawa, kung ako'y nakakagawa ng pagkakasala, kung ako'y naging Kristiyano. Iba naman po ngayon, nakapulot naman, nakakita naman po ako ng wallet. Uy, wallet. Siyempre po, ititignan ko ang laman. Para malaman ko kung sino may-ari. Ang kapal po ng laman. Kung bagong sahod pa yung dalawa. Nandiyan na naman sa temptation. Kulang yung pangbayad namin ng kuryente. Yung init pa, sarap mag-aircon. Gamitin ko muna to siguro sa
yung position niya, janitor. Biruin mo, pinag-itirisan mo yung pinagpaguran ng isang janitor. Alam niyo po yung pakiramdam na gano'n na inangkin mo yung ari-arian ng iba kahit meron kang privilege o pagkakataon na isa ulit. At isa pa po, ikaw ay Kristiyano. Hindi po gawain ng isang Kristiyano ang mangangkin ng bagay o ari-arian na hindi po sa kanya. Kaya yung nararamdaman niyo pong kalungkutan, pagsisisi, conviction, yun po ay gawa ng Banal na Espiritu na ipinapaalala po sa atin na ating ginawa o nagawa ay hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. Ang layunin po ng sanctification ay upang mapagtagumpayan natin ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay. We were saved from the penalty of sin, which is death, by the blood of Jesus Christ. Ngunit alam po ng Diyos na hindi natin kaya mapagtagumpayan na tayo lang kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay. Kaya po tayo ay tinawag niya para sa layunin ito at ipinadala sa atin ang Banal na Espiritu upang turuan tayo patungkol sa lahat ng bagay ayon sa kalooban ng Diyos at tayo'y gabayan habang tayo po'y sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sa 1 Peter chapter 2 verse 21 to 22, basahin po natin. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat ng si Kristo ay pagtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ay tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. So habang nasa proseso po ito, kailangan po talaga natin magtiis. Tulad po ng ginawa ng ating Panginoon. Ngunit ano po itong sinasabi sa verse 21 na nag-iwan po siya sa atin ng isang halimbawa na dapat po natin tularan. Upang tulad niya, mapagtagumpayan natin ang kapangyarihan ng kasalanan. Kung makakilala niyo po yung istorya sa Matthew chapter 4, kung saan po idinala ng Espiritu si Jesus sa ilang o wilderness upang tuksoy ng diablo. 40 days and 40 nights po na nag-ayuno si Jesus. Siya po'y naluto. Then dumating po yung diablo para siya tuksoin. Sabi po ng diablo sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Sumagot po si Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. After po nun, patuloy po siyang dinala ng diablo sa iba pa pong mga lugar upang patuloy na tuksohin. Ngunit sa patuloy na pagtukso sa kanya ng diablo, ginawa po niyang pananggalang o kalasag ang salita ng Diyos. Katulad po ng Panginoong Hesus, barutin natin ang ating mga sarili ng salita ng Diyos. Ito po ang magsisilbi natin pananggalang laban sa kapangyarihan ng kasalanan na gawa ng tao. Sundin natin sa buhay po natin ang salita ng Diyos. Kung ginawa pong tinapay ni Jesus yung bato, wala pong Kristyanismo. Sayang lang po lahat na pagpupuri, pagsambang ginagawa natin ngayon. Wala naman hanggang ngayon po, nakabagong tayo sa kasalanan. Ngunit nagtiis po siya. Sinunod po niya ang salita ng Diyos. Sinantabi po niya ang nararamdaman ng kanyang laman upang mapagtagumpayan ang kasalanan. Tulad po natin mamaya, after po ng service, paglabas po natin ng church na ito, maaaring yung diablo nakaabang na po sa inyo sa gate ng church para po magawin kung ano man po ang mga matututunan nyo ngayong umaga sa salita ng Diyos upang muling ibaling o ituon ang inyong mga atensyon sa impluensya ng mundong ito kung saan gustuhan ng inyong mga laman. Sa isang salita po na gusto po ng diablo na tayong lahat ay magkasaan. Wala pong sinisino ang diablo. Nakita nyo nga po maging si Jesus, hindi kanyang tinukso. Paano pa po tayo? Paano pa po tayo kung tayo po hubad sa salita ng Diyos? Ano po ang magiging panagkalap natin? Ang diablo po'y matalino. Alam po niya ang bawat anggulo. Alam po niya kung saan tayo mahina. Alam po niya kung paano tayo tutusin. Isa pa po, alam niyo po ang diablo. Mismo ang diablo ay alam ang salita ng Diyos. Kinukurap po niya ito upang gamitin sa atin. Upang tayo ay dinlangin. Katunayan, ginamit niya po ito laban kay Jesus.
Tuloy po natin yung kwento sa Matthew chapter 4, verse 5 to 7. Babasahin ko po. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sabi po ng Diablo kay Jesus. Ito na yung kasunod na sinabi ng Diablo, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato, pangamoy, hindi masangkan. Diablo po yun, ginamit yung word of God para i-deceive si Jesus na tumalong sa tuktok ng templo. Ngunit si Jesus po ay balot ng salita ng Diyos. Ito po ang kanyang naging tugon. Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Paano kung tayo yung nasa kalagayan ni Jesus? Isang tao na nag-declare na siya yung Kristiyano, ngunit hubad po sa salita ng Diyos. Sabihin sa'yo ng Diablo, "Uy, tumalon ka. Ba't ako tatalon? Kristiyano ka, di ba? Oo. O di susunod ka sa salita ng Diyos. Sabi dito, nasusulat sapagkat, ganyan, sabi ba ng Diyos yun? O sige, tatalon ako. Di ba? Sinasabi ko sa atin ng Biblia na sa John 14:26 na ipapaalala sa atin ng banal na Espiritu ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. Ngunit paano kung mapapaalala sa atin ng banal na Espiritu kung ano ang sinasabi ng Panginoon kung hindi naman po tayo nabubuklan ng Biblia, kung hindi naman po tayo nagbabasa ng Bible, kung mas madalas pa po tayo makatanggap ng 13-month pay kaysa mabulat ng Biblia, kung mas matagal pa po tayo connected online sa mga social media kaysa mabulat ng Biblia. Imagine 40 days and 40 nights nag-ayuno po si Jesus. Siya po yung gutom, pagod na hinina. Ngunit sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at pagsunod dito, nagawa po niya na magtagumpay sa paglulukso ng Diablo. Ngayon lang po, alam ko po na marami na po sa atin ang gutom. Marami na po sa atin na gusto na kumain, hindi nakapagkalusal kaninang umaga. E paano po kung tabihan kayo dyan, Diablo? May dala kong chicken joy, malutong, tapos may malamig na coke, sabihin sa'yo. Bigyan ko si Tito. Sabihin mo sa katabi mo, pangit siya. Hindi nag-away-away na kayo dyan. Diba? Huwag po natin hayaan magtagumpay na away. Let us equip ourselves with the Word of God. Doon po tayo ay namumuhay. Ayon sa kagustuhan ng laman. At may mga pagkakataon kung wala tayong pakialam, kung may mga tao tayong masaktan sa ating ginagawa, o may mga taong mapahamak kahit pa po mga mahal natin sa buhay. Naalala ko po noon, yung panganay ko po, 1 taon pa lang po siya. Wala pong linggo na hindi siya dinadala sa ospital. May mahina po yung baga niya, nagkaka-bronco siya, may hika, pneumonia, lagi po sa bata ang problema niya. Halos hindi na nga po siya lumaki ng normal dahil hindi siya may labas ng bahay. Konting exposure niya sa labas, talaga nagkakasakit siya. Hindi po kami mayaman, talagang maselan lang po talaga siya. Ganun po ang pangyayari. Pero alam niyo po sa kabila po noon, ang nakakalungkot pong isipin na nagagawa ko pong manigarilyo sa loob ng bahay na sa kalagayan po ng anak ko. Na nakikita ko na naghihirap siyang huminga, naggagamot siya, talagang mas marami pa nga yung iniinom niyang gamot kaysa sa kinakain niya para lang ma-maintain yung kalusugan niya. Pero sa kabila ko nagagawa ko pong manigarilyo. So nakakahulugan ko, mahal ko po yung anak ko, anak ko po yan. Pero mas importante pa po pala sa akin yun, mas mahalaga sa akin yung kagustuhan ng aking laman. Dahil hindi ko po hindi ko po ma-sacrifice yung paninigarilyo ko mismong sa loob pa po ng bahay ko ginagawa. Isa pa po, hating gabi naubusan ako ng sigarilyo. Siyempre gusto ko po manigarilyo, hindi ako makatulog. Tinutusan ko po yung asawa ko. Bumili ka ng sigarilyo sa labas, hating gabi po. Yung tinitiran po namin, hiwa-hiwalay po yung bahay nun tayo ngayon. And then wala na po masyadong tao sa labas. Masama po yung loob ng asawa ko, sumunod siya, bumalik siya, walang dalang sigarilyo, nagtilit yung ulo ko. Kinuha ko yung pera, hindi na po ako ng salita, hindi ko na siya kinausap. Bumalik din po akong hinihingal, wala rin po akong dalang sigarilyo. Hinabol ako ng aso. Tulad niya, hinabol din po pala siya ng aso. Dapat
tinanong, di ba, hindi pa po kami mapakamak. Dahil sa, noon po tayo ay namumuhay sa pinaghaharian ng laman. Yan po, ganoon po tayo noon. Ngunit ngayon kung tayo nakipag-isa na kay Kristo, having fellowship with God through prayer, worshiping Him, reading His Word, obeying, and meditating on it, we are now led by the Spirit. Pinangungunahan na po tayo ng banal na Espiritu. At meron na po tayong kakayahan na mapagtagumpayan, kapangyarihan ng kasalanan. Sa Galatians 5:24-25, sinasabi po, at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay din tayo ayon sa Espiritu. Kung maalala niyo po kanina, nung tayo bago magsimula, tinanong ko po kayo kung may nangyari na po bang pagbabago, may napansin po kayong pagbabago sa inyong mga buhay. Buwan na kayo naging mga Kristyano. I-compare niyo po yung old you versus new you. Malaki na po ba ang pinagkaiba? Marami na po bang kainan ng ating napagtagumpayan? May mga bagay na po ba tayo nagagawa ngayon na hindi po natin kayang gawin noon? O mga bagay na hindi na natin ginagawa ngayon na kaya po natin gawin noon? Habang ginagawa ko po itong mensahe na ito, nagtanong po ako ng ilang mga kapatiran doon sa Korea, sa may church po namin, kapatid po sa pananampalataya. Tinanong ko po sila na kung ano pong pagbabago ang napansin nila sa kanilang mga buhay, buhat na sila yung mga naging Kristiyano. Yung una ko po tinanong, dati po siyang seaman. Sabi ko, bro, sabi ko, bro and Brad, ganyan po kami magtawag nila. Brad, ano nangyaring pagbabago sa'yo? Buhat na maging Kristiyano ka. Ano napansin mong pagbabago sa'yo? Ay, Brad, sabi niya, gumanda yung relasyon ko sa pamilya ko. Kasi nung wala pa ako kay Kristo, sabi niya, madami akong sideline. Sabi niya, halos hindi ko makausap ng matagal yung asawa ko, mga anak ko, kasi mas marami pa naghihintay sa akin na makausap ako. Sabi ko sa isip-isip ko, masipag ng tao na to, tatrabaho na, nag-online business pa. Kasi uso ko sa Korea yun. Sabi ko, sino yung mga naghihintay sa yung makausap ka? Mga customer, hindi bro, sabi ko, mga kapit ko. Tapos yung iba doon, mga nakakilala ko sa chat, hindi likawan ko. Sabi niya. Pero ngayon bro, sabi niya, simula na kapag-isa ako kay Kristo, namuhay ako bilang Kristiyano. Sabi niya, tinalimutan ko lahat yun. Solid na ako kay God, solid ako sa pamilya ko. Mas bumaba yung oras ko, yung bati ko sa mga anak ko, sa asawa ko, mas nakakausap ko sila ng matagal. Kahit sa video call man lang. Yun ang sabi niya. Sabi ko, praise the Lord, brother. Sabi ko, pagpatuloy ko lang. Yung pangalawa ko kung tinanong, asawa ko siya ng Korean, babae. Ano din yung tinanong ko sa kanya, kung anong napansin niya ang pagbabago sa kanyang buhay, buwan nang siya naging Kristiyano. Ang sagot po niya sa akin, ay, lalo kong gumanda. Nawala yung mga wrinkles ko. Nabawasan yung stress ko. Kasi noon, sabi niya, nung wala pa ako kay Kristo, konting bagay lang, grabe ako mag-worry. Talagang wagas ako mag-alala, sabi ko. Tingnan mo yung skin ko ngayon, sabi niya, di ba? Mas flawless. Ganun-ganun pa siya ng merit niya, habang nagkakwento siya. Maano siya eh. Sabi ngayon nung sabi ko nga, ay ganun ba? So, ano ba yung mga napansin ko? Yun nga, sabi ko, kung may lumarating sa akin problema o pagsubok, sabi niya, carry lang. Kasi alam ko na God is under control, sabi niya. Kaya yung buhay ko, stress-free, sabi niya, gano'n. Mas masarap talaga, sabi niya, mas nakakapagpuri ako, sabi niya, nakakapag-worship ako ng maayos. Gumantay yung relasyon ko sa pamilya ko, sabi niya, gano'n. Yun nga, gumantay yung health flow niya para mas nag-improve. Yun ang pagkakasabi niya. Yung pangatlong tinanong ko po is, 27 years na po siya sa Korea. Simula pumunta siya ng Korea, hindi na po siya nakabalik dito sa Pilipinas. TNT po siya, alam niyo po may TNT? Illegal, ano po siya, employee, no? Opo, illegal worker. Ang sabi niya sa akin naman, simula daw naging Kristiyano siya, nag-thankful siya sa Diyos, ang naging pagbabago sa buhay niya, nagkaroon daw na direksyon yung buhay niya, natuto siya magpahalaga sa mga pinaghirapan niya. Kasi noon daw, pagkasahod daw niya, takbo na raw agad siya sa club, sa
Ma, kaya alam ko yung itsura nun, kasi kinwento sa akin doon. Pero hindi ako nakapunta doon. Kinwento sa akin yun, kaya alam ko. Nakailera ko, yung mga babae, talaga nakapostura. Ganun po ang sistema. Legal po ang prostitution. Kaya kapag ikaw po ay walang Kristo sa puso, okay, talagang lahat ng pinagpaguran mo, mauuwi po sa wala. Ganun po ang mangyayari. Napansin po ninyo yung benepisyo ng pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Maayos na pamilya, relasyon sa pamilya mo, maayos na physical, malusog ka rin, kita naman po, di ba? Yan. Maayos na tsaka pinansyal. Matututo kang palagaan yung pinaghihirapan mo eh. Ganun po ang magiging benefits na pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Naniniwala po ako na kahit ano pa pong klaseng pagkatao meron tayo, ano man pong sitwasyon meron tayo ngayon, kaya po tayong baguhin ng Panginoon. At gawing isang tao na hindi po natin aakalain na kaya natin maging. Ngunit siguro po may mga nag-iisip sa inyo, nagtatanong, bakit kaya ako? Tagal ko ng Kristiyano, konti pa lang pinagbago. May nagtatanong po ba ng gano'n? Nasa isip po natin, minsan naglalaro po yan. Maging seryoso po tayo sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Huwag po natin nakayaan na tayo maging tagapakinig lang. Meron po tayong gift eh. Meron po tayong gift bawat isa. Hanapin po natin yung gift na yun. Patuloy po natin ipag-pray kay God na i-declare niya yung gift na yun na pinagkaloob niya sa atin. Patuloy po natin gawin mga bagay na ito. Trust, obey, and focus. Patuloy tayong magtiwala sa pangunguna ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Patuloy natin sundin at isang buhay ang salita ng Diyos. Patuloy na ituon ang ating atensyon sa kalooban ng Diyos. At patuloy na umasa at magtiwala sa kanyang mga pangako. Yung kaunting pagbabago po na sinasabi ninyo, lulubusin po yan ng Diyos. Dahil tulad po ng pangako niya, tatapusin niya kung anuman po ang sinimulan niyang gawin sa ating mga buhay. Sa Philippians 1-6, sinasabi po, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Yesu Cristo. Sinabi ko po kanina na kaya po tayong gawin ng Diyos na isang tao na hindi natin aakalain na kaya natin gawin. Alam niyo po ba mga kapatid, hindi kaunti, hindi po pumasok sa isipan ko na ako ay tatayo sa harapan na ito, ng church na ito, upang magbahagi ng salita ng Diyos, upang patunayan kung gaano mabuti ang Diyos. Kung pagpapasiyan na po ang aking nakaraan, anong pagkatao ang meron ako. Okay lang po ba kung magbahagi ako ng konting experience ko? Okay lang po? Di pa po ba kayo ito? May chicken joy, tsaka po. Okay lang po ha. Sige po, talis mo na. Ako po ay lumaki sa broken family. Hindi po ako nagkakamali, 5 taon po ako nung mag-ibalay ang aking mga magulang. Aking pong ina noon ay housewife. Ang aking ama ay tricycle driver. At the same time, ang tatay ko po ay karpintero, mekaniko, electrician. Marami po siyang kayang gawin. Napakagaling po karpintero ng tatay ko, napakahusay po gumawa ng bahay. Katunayan po yung huling customer niya, sa sobrang galing niya gumawa ng bahay, hindi na po siya pinalabas. Doon na po siya pinatira. Sa sobrang galing niya gumawa ng bahay. Then, yun, naging isang pamilya sila. Eventually, yung mama ko, nagkaroon din siya ng pamilya, pero hindi po ako pinabayaan ng mama ko. Naging katuwang po niya sa pag-aalaga sa akin ng aking lola. Katuwang ay si Reverend Elizabeth Maguda. Ngunit, sa kabila po noon, hindi ko maiwasan na paglaki ko sa katigasan ng ulo, lumalaki ang katigas ng ulo. Pero bata pa lang po ako, tinatala na ako sa church na ito. Naging miyembro po ako ng CDM. Yung compassion na ganyan po. Kasama po madalas ng lola ko sa Luzon kasi siya po ang pastor. Nakakarinig ako ng salita ng Diyos. Katangnan ako eh. Alam ko po yun. Sa mura ko yung edad, baga ako tumanggap kay Jesus eh. Ngunit ngayon, sa kabila mga buwan eh, lumaki ako talaga nakatigas ang ulo. Napasama sa mga maling tao. Sa edad ko mong 13, nagsimula na po ako manigarilyo.
Di lang po basta nagsimula, naging addict ako sa sigarilyo. Naalala ko nga po nun, prayer camping po sa church na to. Hindi ko pa alam po sa lugar kami pinadala, mga youth kami. Bata ka pa nun, wala pa yun, tulong pa si Paul mo nun. Naalala ko pinagabihan, naggawa ng bonfire, sabi ng pastor, lahat ng dala nyo na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, itapon nyo sa apoy na ito. Tapon na tayo, mga youth. Mga kung ano dalang ng trabaho, agis nila sa apoy. Siyempre, ako lang dito ngayon, nakisali ako, kuha ko sigarilyo, baka ko sigarilyo tinapon ko din. Sabi ko nga po, di ba, ako'y pinag-aarihan na ng laman ko. Addict na po ako sa sigarilyo, kaya mas marami ko yung tinira ko kaysa sa tinapon ko. Malayo po na tindahan doon, wala pa naging tinda. So, yun na po, after po nun, hindi ko na po matandaan kung kailan pa po ulit ako tumutong sa church na to. So, totally, nawala na po ako sa landas ng kalooban ng Panginoon. Sa pagbibinata ko po, nagsimula na po akong tumikim ng iba't ibang uri ng droga. Na-addict na po ako sa shabu, kahit nga po rugby, alam ko, natikman ko yan, cough syrup, marami po ako natikman droga. At sa pagbibinata ko po, kasunod na po nun, sa paggamit ko ng mga droga, natuto na po akong gumawa ng masama. Nagnanakaw, basta dumidiskarte na po kami ng pera sa iligal na paraan para matustusan yung mga bisyo namin, yung mga hilig ng dala namin. Nagsimula na rin po ako nung mag-travel ng kabinataan ko. Nalibot ko po yung mga iba't ibang kulungan ng barangay dito sa Bagong Bato. Okay. Madalas po dito ako sa presinto natin kasi mas komportable po dyan kaysa sa ibang mga barangay. Maganda po yung accommodation nila dyan. Hanggang sa medyo hindi na ako nag-enjoy sa mga tinutuluyan ko, Nag-travel daw. na-involve ako sa isang krimen. Nakasuman po ako ng attempted homicide. So, mas maganda na po yung accommodation na napuntahan ko. Doon na po ako sa Caloocan City. Ilang buwan din po ako doon. Ngunit ako pa ng Diyos, ako po'y nakalabas at nagpatuloy sa aking ungodly things na mga ginagawa. Tuloy pa rin po. Wala pong pagbabago. Hanggang sa nakapag-asawa ko ako, nakilala ko po yung aking may bahay, ginamit siya ng Diyos pang mabawasan. Para ma-filter ako, nabawasan ko ang aking mga bisyo. Ngunit, nung makapag-abroad po siya, bumalik po ang aking mga bisyo. Nadagdagan pa po ng pagbababae. So, imbis na makapagtrabaho sana siya doon, pinili na lang niya na bumalik sa Pilipinas upang mabuo ang pamilya namin kahit walang kasiguruhan kung paano kami mabuhay financially. Kasi yun lang po sana ang inaasahan namin. So, ako naman po ang nabigyan ng chance na makapag-abroad. Makapunta po. Hindi pa ako nakatapos ng pag-aaral. Second year high school lang po ako natapos. Pero sa tulong po ng ALS, nakagraduate po ako ng high school. Kaya na-aprobahan po ako ng TOEA. Kung hindi po sa tulong ng ALS, hindi po ako makakapag-abroad. Yan. Yun nga po, ako naman po ay nagkaroon ng chance na makapag-Korea. So, dumating po ako ng Korea, nadala yung mga kainaan ko. Lakas pa rin po ang manigarilyo. 1.5 pack a day ako lalo na nung nasa Korea. Kasi ang lamig ng klima doon, mas marami yung lamig niya kaysa sa init. Then, malayo ka sa pamilya, stress mo. Kami mga naninigarilyo ang paniniwala namin. Stress reliever namin yung sigarilyo. Ganun na, dala ko yung paninigarilyo, pag-inom ng alak. Tsaka po ako po nagsalita, alam niya ang Ariel Hindi po kumpleto yung sasabihin ko kapag walang halong pagmura. First is mura, followed by mura, and with mura. Hindi po ako nakakabuo ng isang sentence na walang halong pagmura. Kahit ako simple kakain lang ako noon. PI, busog na ako. PI, sarap ng ulam. Lagi kami nag-aaway mag-asawa. Hindi mo mga ganun ng mura, hindi yung mga bata. Okay, sige, PI naman. Mga ganun mga ano. Kasi hindi po marunong magpakumbaba. Hindi po ako marunong magpili ng sorry. Kahit kung ako pa po may nag-aaral. Matigas ako Baga, sanay sa batas ng lansangan Kung hindi pagkakamunawa, sutukan. Hindi po ang nalulungan Hindi po ang sistema. At hindi rin po wala ng kapilihan sa babae. Natural na po, hindi na ako nadamay. Natural na po sa akin yan. Ganun. Yung panilipilo sa babae. Bisan nga po naglalakad ako sa mall. May dalawang babae na pumunta sa harapan namin. Siyempre, nasa harapan ko, hindi ko maiwasan. Yung mga pangkis nila nakaangat, parang pinapakita nila na nakatibak sila. Hindi ko napigilan. Sinabi ko sa kasama ko, tingnan mo, nakatibak
naglingkod ang Diyos doon po sa Korea. May kumatok na nagpakilala na si Pastor Jimmy Mabat. Pinag-pray niya ako, pinatanggap niya ulit ako kay Jesus Christ. Tapos, na-cover siya. Every Friday daw ba, kung pwede na mag-Bible study kami para makapag-share siya ng Word of God. Oo naman ako. Doon po sa aming bahay, 10 po kami. Ako lang po mag-isa nag-claim na ako'y Kristiyano. Then lahat ako, ibang religion na sila. Ibang religion na sila. Yun nga po. So, oo kay Pastor Jimmy na every Friday. Pero every Friday po, nagdadahilan po ako, nagsisinungaling ako sa kanya. Kasi every Friday po, oras po yun ang party-party namin eh. Kasi sa Korea po, ang trabaho is Monday to Friday lang. Sabado linggo, pahinga po yan, teko. So, pag tapos ng trabaho ng Friday, ready na yung mga alak, yung sound system, party na, magpa-party na kami yun. Ganun po. Siyempre, makakabala kami pag dumating siya. So, every Friday, ganun po ang ginagawa ko. Ngayon, pumunta siya nang hindi ko alam, nagtatago naman po ako. Ganun ang ginagawa ko, pinagtataguan ko siya. Hanggang minsan po, dumating po yung time sa buhay ko nasa Korea ko. Nagpatok-patok po yung problema ko. Problema sa trabaho, nasunod po yung kumpanya namin. Humina yung gawa namin, nagkaroon kami ng problema. Kami magkakatrabaho, nagkakasulong. Yung mga anak ko, sunod yung sakit. Nag-stress kami dahil may mga binabayaran kaming medyo malaking talaga ang kailangan. Hindi namin alam kung saan kukunin. Patok-patok yung problema. Yung anak ko, nagkaroon ng pneumonia. Nagka-TB. Sabihin mo lang po ang pagitan, nagka-infection sa mata. Tapos nananaginip po siya ng masasama, hindi na siya makatulog ng gabi. Ganun po ang nangyari sa kanya. Ako na po pinasa abroad. Ang hirap po ng kalagayan ko dahil hindi ko sila pahawakan, hindi ko sila mapuntahan. Hindi po ganun kadali. Naisip ko pong i-text o kausapin sa Pastor Jimmy. Sabi ko, Pastor, sabi ko, ganun po ba kayong nangyayari sa akin? Ba't kaya ganun po nangyayari sa buhay? Sabi niya sa akin, Brad, sabi niya, hindi mo ako mag-pray. Mag-pray ka, sabi niya. Kausapin mo si God, baka may kailangan siya sa'yo. Pray po ako. May matagal na pong panahon eh, bago ulit ako nakapagdasal. So nag-pray ako, ang sabi ko pa kayo, sabi ko, Lord, ano po bang kailangan mo sa akin? Sabi ko, may gusto po ba kayong sabihin? Kung may gusto po kayong sabihin sa akin, sabi ko, kalooban niyo po yung masunod. Sige po, gamitin niyo kung anong gusto niyo ipagawa sa akin. Kung huwag kayo kung idapo yung pamilya ko, ganun pa eh. Kaya sa akin nyo na lang po ipasa yung sakit. Para ako po kaya ko yan, yung mga anak ko po hindi. Sabi ko pa sa kanya. So every Friday, ina-entertain ko na sa Pastor Jimmy. Tinausap yung mga kasama ko na, huwag na muna tayo pinuong, mamaya na lang pagtapos ng Bible study. Entertain muna natin si Pastor Jimmy. So every Friday, nagpa-Bible study kami. Paunti-unti po, alam niyo po, yung nakakarinig na po ako ng Word of God, after po, di ba, magpa-party na kami. Hindi na po ako nag-enjoy sa surroundings na ginagawa namin. Alam niyo po, parang nawala yung passion ko sa pag-inom. Isa, alam niyo po, parang may pwersa pumipigil na sa akin ko. Talagang nagsasabi na, gano'n, wala na. Talagang tinamad na po ako. Napansin ako ng mga kasama ko. Eh kasi ako po yung leader eh. Ako po nagsimunusan ng kakulitan. Ano nangyari sa'yo? Ganyan. Bakit ganyan ka na? Ayaw mo na. Kasi nagkukulong na ako sa kwarto. Everyday kasi yan sila. Hindi na ako sumasama sa kanila. Tapos, sinimulan na ako na invite ni Pastor Jimmy sa church. Hindi punta-punta. Una, Pastor Sulpot. Hanggang sa bandang uli, regular na ako nag-church. Napapansin ko po na yung mga kapatiran doon na pag nag-fellowship, present worship, makatakas po yung kamay. Pero feel na rin nila yung presence ng Holy Spirit sa kanila. So gusto ko rin po sana gayahin yun. Kasi ito yung itatry ko na itaas yung kamay ko. Parang may nagpapakalala rin sa akin na tataas ko pa yung kamay mo. Tapos paglabas ko lang yan ng simbahan ng church, sisindi ka na ng sigarilyo. O, tapos lingko pa kayo, may party kayo. Tapos, pag may nakita kang kilala mo, makikipagkurangan ka lang. Eh, ang gaganda pa ng babae sa labas. Alam niyo po, umuwi ako sa kwarto na mabigat yung kalooban ko. Lumuod ako, pumigil, tinakas ko po yung mga kamay ko. Sabi ko, Lord, sabi ko, hindi ko po alam kung bakit patuloy kong ginagawa yung mga bagay na hindi ko ayon sa kalooban ko. Pero patunayan ko, nararamdaman ko na gusto kong magsilbi, maglingkod sa inyo. Isinuko ko po sa Diyos kung buhay ko. Sinabi ko sa kanya na
Panginoon, pagod na ako. Sabi ko, matagal na po akong ganito. Gusto ko po baguhin niyo ako. Sinusuko ko sa inyo ang buhay ko. Baguhin niyo ako. Gawin niyo ako ang tao na inyong kalulutan. After po nun, sensya na po after po nun, nagsimula na po akong umiwas sa mga gawain na hindi kalulunod sa Panginoon. Nagsimula na po ako na, tuwing hama ako na sigarilyo. Naiisip ko sigarilyo. Naiisip ko yung mga sinasabi na, yung mga pangako niya. Sinabi ko sa kanya na pag-uwi niya ako, na alisin niya sa akin ang mga bagay na hindi niya kinalulutan. Hanggang sa nagugulat ako sa pagsasalita ko, napapansin ko na hindi na ako nagmumura. Hindi ko na nga po maalala kung kailan pa po ako huli nagmura. Hanggang sa hindi na nga po ako sumasama sa mga inuman. Tuwing magkakaroon po ako ng last sa sigarilyo, sinasabi ko po ang pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Tulungan ko po ako. Kahit tsaka po ngayon, nabukasan na rin po yung pagiging mainitin ng ulo ko. Hindi ko na nga rin po alam kung ilang beses ko na po nagawa na magpapababa para lamang po maayos yung mga hindi pagkakaunawahan. Sa tulong at gabay po ng Panginoon, nagpapasalamat po ako sa Kanya na pinalaya niya ako sa aking mga bisyo, sa aking mga kailangan. Hindi po madali yung proseso, yung mga pagdadaanan mo. Marami pong pagtitiis, paghihirap ang kailangan natin pagdaanan. Ngunit huwag po tayo matakot mahirapan o masaktan habang binabago po tayo ng Diyos. Patuloy po tayo magtiwala sa mga hakbang na gagawin niya sa ating mga buhay. Dahil lahat po ng mga bagay na ito, ang siya pong magiging daan upang tayo'y maging kabahagi ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Sa 1 Peter chapter 5 verse 10, sinasabi po, pagkatapos ninyong magtiis sa maikling panahon, ang Diyos na pinagagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siya magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob ng isang pundasyong hindi matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang pakibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Kaya wag po natin sayangin yung pambihirang pagkakataon na pinagkaloob sa atin ng Diyos upang makapagbago at makapamuhay na ayon sa kanyang kalooban. Ang pagtitiis po at paghihirap na ating mararanasan habang tayo dumadaan sa prosesong ito ay panandalian po lamang at hindi po natin maaaring o maihahambing sa pagtitiis at paghihirap na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo para po sa atin. So yun lamang po